Ano po, yung kumakalat, kay Bato de la Rosa, mga bossing, na pumunta daw ng Estados Unidos, hindi naman po yata totoo. Bakit po? Kasi eto, ano ang sabi ng Bureau of Immigration ho, mga kababayan? Ang sabi ng Bureau of Immigration, mga boss chief amo, sir, ay wala daw datos o walang record na si Bato de la Rosa ay lumabas na ng bansa o ng Pilipinas. Sabi po ng Bureau of Immigration. Ako, naniniwala din po ako na si Bato de la Rosa ay nandyan lang po sa paligid-ligid. Nandyan lang po sa may Davao yan, mga kababayan. Kasi mas safe po sila dyan sa loob ng Davao eh. Di ba? Mas safe po yan, sila Bato de la Rosa, sa loob ng Davao. Merong mga kamag-anak, merong mga kaibigan, merong mga kapangyarihan kapag ka nasa loob ng Davao. Tingnan nyo nga si Kibuloy, di ba? O kahit papaano, tumagal din bago arestuhin o mahuli, mga bossing. So kapag ka lumabas si Bato de la Rosa ng Pilipinas, mas mapapadali po, mga kababayan, ang pag-aresto, pagkuha diyan kay Bato de la Rosa. Di ba? Basahin natin ng mabilisan po itong balita ng GMA News Online. No records of Bato de la Rosa leaving PH, says Bureau of Immigration. Ako ho ay naniniwala, no? Na yung mga pinapakita nila, pinapalabas nila ng mga supporter nila, nung mga vloggers nila, na kesyo daw po nasa Estados Unidos, nasa Hong Kong, at kung saan banda si Bato de la Rosa, ako ho ay naniniwala na yan po ay isa sa taktika nila upang lituhin po ang mga aaresto kay Bato de la Rosa. Or kung, ay wala pala, sayang lang ang oras natin dito sa mga pag-aaresto kay Bato de la Rosa sa loob ng ating bansa kung wala naman. Pero nakikita nyo po yung hina ng ulo nitong mga DDS na ito. Ano? Yung mga panlito nila, alam na alam mo na andali lang sagutin, na alam mo na hindi totoo. Magpo-post, magpapaskil ng mga picture, mataba pa si Bato de la Rosa. Maampaw pa yung pisngi ni Tobats. Kung makikita mo na nga ho, mga kababayan, doon sa Senado, nung nagkulong ng ilang araw, halos dalawang gabi at 3 araw, or 2 gabi at 2 araw si Bato de la Rosa doon sa loob ng Senado. Impis na ho yung mukha, mga kababayan. With matching, putlang-putla pa yung mukha. Yung iba nga dyan sa inyo, nagtatawa na kay Bato de la Rosa. Sabi, parang may saltik, may topak na itong si Bato, no? Kada sulok ho yata, mga bossing, ng Senado ay pinag-i-interviewhan ni Bato de la Rosa. Lahat pinagpapaliwanagan. Nung pagdating doon sa Senado, nagwawala. This is the worst government daw. Sigaw na sigaw. Kinabukasan, nahimasmasan siguro. Nawawala na ng pag-asa. Kaya ang sabi sa Pangulo, Presidente, wala ka namang sa akin, personal na galit. Wala naman akong personal na galit sa'yo. Huwag mo naman ako padala sa ICC. Di ba? Tapos, nung medyo mga tumagal-tagal ho, siguro, wala nang maisip para hindi siya mapadala sa ICC. Kumanta na lang po, When Our Bells Rang. Di ba? Kumanta na lang ho, mga kababayan. Basahin ko to. There are no record of Senator Ronald Bato de la Rosa leaving the country through international entry and exit port amid the ongoing search for him, the Bureau of Immigration said Sunday. Sabi dito, that's right, doon sa ating international port of entry and exit, wala tayong recently recorded na biyahe niya. Baka naman po dumaan naman ng backdoor. O kaya baka naman po dumaan sa norte ng Pilipinas, papunta sa mainland ng China. Kung dadaan sa pinaka-norte ng Pilipinas, papasok naman ng mainland China, diyan medyo safe siya.
medyo safe po siya diyan, mga kababayan. Bakit ho, mga bossing? Eh, alam niyo naman ang China, 'di ba? Eh, yan yung ano, kumbaga, yan yung ano nila, kakampi nila, mga kababayan. Sabi, "Nagba-vlog ka na ba?" Umiiyak yung ano, umiiyak si Marcus. Hindi kasi mamayang ano, 4:00 ng madaling araw, biyahe ako pa New York, 'no. Pero ano lang, isang araw lang, para lang akong namalengke, mga bossing. Overnight lang ako, ay gusto ko makatabi. Anyway, kung sakali nasa China ang punta ni Bato de la Rosa, kung lalabas ha, backdoor ha, alam niyo naman, kaalyado nila. Hindi, pero hindi, 'no? Kung ang dating Pangulong Duterte, pinlano na pumasok sa China noong panahon na may rally-rally daw po doon sa Hong Kong, ano, sabi ni ano pangalan nito? Hindi si Terry Redon, si Larry Gadon. Ano, sabi niya, meron na palang nakahanda na 10 pinto kay dating Pangulong Duterte. No, nag-aantay na lang ng go signal, kaya nag-aantay doon sa may Hong Kong. Pero nung nalaman daw po ni Xi Jinping na merong ICC warrant of arrest ang dating Pangulo, tinalikuran. Kumbaga pinauwi, kaya si Digong daw umuwi. So kung sakali na ganun din ang gagawin ni Bato de la Rosa, magba-backdoor doon naman sa bandang norte, papasok ng mainland China, baka pauwiin din ho ni Xi Jinping yan. Ayaw ng sabit ni Xi Jinping. Kung pupunta naman po, magba-backdoor naman po sa ilalim ng bansa, mga kababayan, ng kagaya nung ginawa ni Roque. Unang-una, alam na yan. Nakapokus ang mga nagbabantay dyan. Pangalawa, baka nakakalimutan ni Bossing Bato de la Rosa na dyan kumbaga, Indonesia na aresto si Alice Guo. O, di ba? Kaya wala din ano, mga kababayan. Wala din takas. Ano po? Mas pipiliin ni Bato de la Rosa na mag-stay na lang po doon sa Davao. At least meron silang mga kaibigan na alam naman natin na hindi niyan papabayaan. O, di ba? Nandiyan lang ho yan, magtatago yan. Hindi ako naniniwala talaga doon sa mga vloggers nila at mga taga-suporta na nasa Hong Kong, nasa USA at kung saan-saan pa. O, sabi ni Alonely TV, may tracker pa din siya kung sa Europe siya magtatago. Palayo na tayo ng palayo, ha. Mamaya papasok tayo doon sa Estados Unidos. So, sabi ni Ma'am Merly Belen, sa bundok nga, yan, oo, dyan yan. Maniwala ho kayo. Sabi dito, that's right, doon sa ating international port of entry and exit, wala tayong recently recorded na biyahe niya. Sabi ni spokesperson Dana Sandoval, no, ang ating saklaw ay ang international port of entry and exit. Ito yung mga paliparan natin, International Airport, pati ang seaport, Zamboanga International Seaport. Hindi saklaw ng Bureau of Immigration yung Bay Area. Ito ay binabantayan ng mga LGU at PCG. Kung sakali naman lalabas yan, tingin ko magba-backdoor ho yan. Ano? Tingin ko yun yung gagamitin niya. Sabi ni Alonely TV, may mga kasama siya, mga nakabarel, high power, mga guns. Nung pinakita ko, mga kababayan, ni Jesus Palsis, yung mga barel na lisensyado o nakapangalan kay Bato de la Rosa, pagkarami-rami ho, mga boss. Kung di ako magkakamali, 100 mahigit yung mga barel na nakalisensya po sa pangalan ni Bato de la Rosa. At hanggang kailan matatapos? Maaabot pa daw po ng 2030 bago mapaso yung mga lisensya nun. O paanong sasabihin nung mga lawyer at attorney ni Bato de la Rosa na sila Jimmy Bondoc na hindi armado ang kanilang kliyente? Ayan, pagkarami-rami, di ba? O, lahat nakalisensya. Ngayon, manlalaban ba o hindi? Posible na manlaban. Kung syempre minamanmanan niya ng NBI. Minamatyagan niya ng MBI. Di ba? Kaya nila nasabi, to be exact daw, 118 to be exact,
yung armas ni Bato de la Rosa. O tapos sasabihin, hindi po armado at hindi po dangerous si Tobats, mga kababayan. Sabi ng mga lawyer, syempre, ano po ba ang trabaho niyan? Ipagtanggol si Bato de la Rosa. O, lahat ng papabor upang hindi mayari itong si Bato de la Rosa ay sasabihin niyang mga yan ho, mga bossing.